Sa liblib na lugar sa Mindanao, may mga misteryosong pangyayari na hindi mo aakalain. Isang batang lalaki ang nakadiskubre ng nakakakilabot na lihim ng kanilang baryo. Mga matatandang may kakayahang hatiin ang kanilang katawan at lumipad sa gabi. Habang sinusubukan niyang alamin ang katotohanan, nasaksihan niya ang mga karumal-dumal na gawain ng mga manananggal at ang kanyang kapatid ay naging biktima ng kanilang gutom. Sa kanyang pagtakbo mula sa kapalarang tila nakatakda sa kanya, kailangan niyang magdesisyon kung paano makakatakas bago siya maging isa sa kanila. Hello po, ako po si Ron. Baka po sakaling mapili niyo itong kwento ko. Alam kong medyo malabo itong kwento ko pero sana po ay maintindihan niyo. Bata pa lang ako ay napapansin ko na yung kakaibang kilos ng mga matatanda sa amin. Nakatira kami sa isang liblib na lugar sa Mindanao. Sa lugar namin, hindi uso yung mga kuryente at mga gadgets. Kaya naman hindi ko talaga alam kung anong nangyayari sa labas ng lugar namin. May mga naririnig akong kwento ng mga nawawalang tao sa mga kalapit na baryo. Pero hindi ko alam kung totoo ba yon or hindi. Ang alam ko lang ay may kinalaman doon yung mga matatanda sa amin. Nagsimula ang lahat noong isang beses na naglalaro kami ng taguan. Mga 8:00 ng gabi yon, maliwanag yung buwan, ako yung taya. Habang naghahanap ako ng mga kalaro ko, ay napadpad ako sa may kakahuyan. Nakatago sa likod ng mga puno ay may nakita akong kuweba. Dahil sa pagiging bata at curious ay pumasok ako sa kuweba. Sa loob noon ay may mga nakasabit na damit, mga nakatambak na pagkain at iba pang mga gamit. Sa dulo ng kuweba ay may narinig akong mga kaluskos. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko yung tita ko. Nakatalikod siya sa akin at nakahubad. Nagtaka ako kung bakit siya nandoon. Pero bago pa ako makapagsalita, ay nakita ko na hinahati niya yung katawan niya. Napatakbo ako palabas ng kuweba. Hindi ko na alam kung gaano ako kabilis tumakbo. Basta ang alam ko lang ay nakarating ako sa bahay namin at nagkulong sa kwarto. Kinabukasan ay nag-isip ako kung ano ba yung nakita ko. Manananggal ba yung tita ko? Paano nangyari yon? Ang daming tanong sa isip ko. Pero isa lang ang alam ko. Kailangan kong malaman yung sagot sa mga tanong ko. Naghanap ako ng mga libro tungkol sa mga manananggal. Ayon sa nabasa ko ay may kakayahan ang mga manananggal na hatiin yung katawan nila. Lumilipad yung itaas na bahagi ng katawan nila para manghuli ng biktima. Madalas ay mga buntis ang biktima nila. Pero pwede rin naman daw na kahit sino. Ibig sabihin ba noon ay buntis yung mga nawawalang tao sa mga kalapit baryo? O baka naman kahit sino na lang ang pinapatay ng mga manananggal? Kailangan kong malaman yung katotohanan. Kaya naman sa tuwing bilog ang buwan ay pinagmamasdan ko yung tita ko. Pero wala akong nakikitang kakaiba sa kanya. Nagkaroon ako ng hinala na baka hindi lang yung tita ko ang manananggal. Baka lahat ng matatanda sa amin ay manananggal. Kaya naman isang beses na bilog ang buwan ay sinundan ko yung mga magulang ko. Nakita ko na nagtungo sila sa kakahuyan. Sinundan ko sila at nagulat ako sa nakita ko. Yung mga magulang ko at iba pang matatanda sa amin ay isa-isang naghuhubad at hinahati yung katawan nila. Ang dami nila. Nasa 10 o higit pa. Hindi ko na mabilang kasi nanginginig na ako sa takot. Bigla akong napaatras at nakasagi ng mga tuyong dahon. Napatingin sila sa akin. Nagsitayuan yung mga balahibo ko. Tumakbo ako ng napakabilis. Naririnig ko yung mga pakpak nila na sumusunod sa akin. Pero hindi ako lumingon. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa makauwi ako sa bahay. Nagkulong ako sa kwarto at nagdasal na sana ay hindi nila ako nakita. Kinabukasan ay nagkukunwari ako na wala akong alam. Pero yung mga magulang ko ay parang wala lang din. Nagtaka ako kung bakit hindi nila ako hinuli. Pero hindi ko na lang inisip yon. Nagpatuloy ako sa pag-iimbestiga sa kanila. May nakababatang kapatid ako, si Nilo.
Lagi ko siyang pinagsasabihan na mag-ingat sa mga matatanda kasi manananggal sila, pero hindi siya naniniwala sa akin. Isang beses na bilog na naman yung buwan, ay niyaya ako ni Nilo na sundan yung mga magulang namin. Pumayag ako kasi gusto kong makita niya yung nakikita ko, pero hindi ko alam na magiging dahilan pala yun ng kamatayan niya. Nung gabing yon ay sinundan namin yung mga magulang namin. Nakita namin na nagiging manananggal sila, takot na takot si Nilo. Sabi ko sa kanya ay tumakbo na kami. Pero sabi niya ay panoorin muna namin yung ginagawa nila. Sumilip kami at nakita na lumilipad na yung mga manananggal. Naiwan yung mga kalahati ng katawan nila at yung mga damit nila. Sabi ko kay Nilo ay puntahan namin yung mga kalahati ng katawan at lagyan ng asin o kaya ay sunugin. Pero sabi niya ay sundan namin yung mga manananggal. Hindi ako pumayag kasi natatakot ako, pero si Nilo ay matigas ang ulo. Sinundan niya yung mga manananggal. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Nakita namin na lumilipad yung mga manananggal papunta sa kalapit na baryo. Sa isang bahay ay nakita namin na nakasabit yung mga manananggal sa bubong. Sumilip kami sa bintana at nakita na may buntis na natutulog sa loob ng bahay. Nanginginig na yung mga tuhod ko. Sabi ko kay Nilo ay umalis na kami. Pero sabi niya ay panoorin muna namin. Nakita namin na yung mga manananggal ay lumilipad sa itaas ng bubong. Yung mga dila nila ay mahahaba at pumapasok sa tiyan ng buntis. Nagsuka ako sa nakita ko. Yung mga manananggal ay lumipad na papalayo. Sumunod kami sa kanila at nakita namin na bumalik sila sa mga kalahati ng katawan nila. Nagtago kami sa mga puno at pinanood sila. Nakita namin na may dala silang mga sanggol na kinakain nila. Nagsuka ulit ako. Si Nilo ay nagsimulang umiyak. Tumakbo kami pa uwi. Pero bago pa kami makalayo ay narinig namin yung mga pakpak ng mga manananggal. Nahuli nila si Nilo. Ako naman ay tumakbo ng tumakbo hanggang sa makauwi sa bahay. Nagkulong ako sa kwarto at nagdasal na sana ay hindi nila ako nakita. Kinabukasan ay hindi na nakauwi si Nilo. Sabi ng mga magulang ko ay baka raw naligaw lang siya, pero alam ko na kinain siya ng mga manananggal. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari. Hindi ko rin alam kung bakit hindi nila ako pinatay. Baka hindi nila ako nakita o baka naman hindi nila ako kayang patayin. Pero kahit ano pa man yun, ay nagpapasalamat ako na nakaligtas ako sa kanila. Ngayon ay 18 na ako. Sa susunod na buwan ay 19 na ako. Ang alam ko kasi ay sa edad na 19 ay nagiging manananggal na rin yung mga kabataan sa amin. Hindi ko nahihintayin na mangyari yun sa akin. Balak kong tumakas at magpunta sa Maynila. Sana ay matulungan niyo ako. Sa kwentong ito, natutunan natin na minsan ang mga lihim ng ating komunidad ay mas nakakatakot kaysa sa mga kwento ng kababalaghan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga ka-creepy Pinoy. Tandaan, sa dilim ng gabi, hindi mo alam kung sino ang nagmamasid.